So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangatlong battle review natin sa Insane Battles. At ito yung laban ni DRD versus Stuki. So si Stuki, napanood ko na siya sa Motus. Pero hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka handa nung time na yun Kaya medyo sabihin natin medyo na-disappoint ako ng konti kasi syempre siya yung nag-champion sa Atmos na etong tournament na to. Siya ang nag-champion tapos lumaban siya sa alam ko Ultimo yun Ultimo 2 sa Motus tapos hindi siya ganun kahanda, nag-freestyle lang siya doon. Na-review natin yun. So ayun, tignan natin yung Stuki na handa sa tournament na to. Gusto kong makita yung Stuki na nag-kampiyon sa tournament na to kaya so medyo na-disappoint lang ako dun sa battle niya sa Motus kasi syempre dala niya yung kampiyon sa Atmos tapos biglang ganun lang yung naging handa niya ganun lang yung naging outcome ng battle niya sa Motus. So medyo na ako nun na sabihin natin na-disappoint tayo dun. So pero yun, tignan natin kung gaano kalakas ang Stuki sa tournament na to. Kaya game. DRD naman, first time ko siya makapanood kaya wala na mahabang explanation pa doon. So, game. Huling dalawang laban ng gabi. Game. Enjoy na natin to, man. Let's give it up for Stuki. Game! Nung nag-chat ako kay Vincent, akala ko ako'y masi-sin zone. Pero at most tournament, nakasali na ako dito. Kaya ganado ng bumatel. Kahit shot after shot, parang master mo ang beer pong kaso tinapat mo ko sa rapper na pag nagdilaw mukha siyang minion. Pero biro, di ako na pa rito para manlait iho. Kasi unang kita ko sa'yo, akala ko kapatid mo si Incognito. Pangalan nito, Dexter Cuevas, aka DRD. Makaluma ang mga gamit niyang puwersa at lakas. Istilong taong tabon, bumalik ka na doon sa mga kuwebas, sa baras. Oo, taga-baras. Kung saan galing si David Rapian, kaya ikay naman mag-asang ako ay iyong masilat. Paano mo rin iaangat yung dinadala mong bayan kung mas mukha kang pabigat? Kaya daw to naging DRD, kasi may Dave Denver Rapian ng daladala niyang swag. Pinagtumbay niyong dalawa, ang resulta, matabang pandak. Kaya tamodo siya ni Rapian. Yung estilo nun, ibang klase sa lahat. Tsaka di yun papayag na magkaroon ng ganyang kapangit na anak. Sa anggulo pa lang na to, alam mong game over na. Kung si Rapian yung ace sa laro, ikaw joker ka. Pinagsigawan mo pa na si Dave, ay master mo ha? Kaya nga joker kasi under yan ng Denver na gets mo ba? Hindi. Puro ka kasi Dota. Kamukha mo na si Pudge kung di mo napapagtanto. Mukha siyang tang kaya pag lash siya yung nangunguna, tumakbo. Puro Dota reference pero yung setup panay magulo. Anong gagawin mo sa akin? If finger of death gamit, patayin ako ko. Alam mo kung bakit di ka nakakatakot pag nagbabababars ka na ha? Kasi kahit seryoso ka naggago yung mukha mo, nakakatawa. Kasi tignan nyo na. Katunog niya sa 6th threat no? Gusto ko na sabihin sana kanina doon sa nung nag-speech siya ng first 4 lines niya. Sabi ko puta, katunog ni 6th threat pero hindi ko muna siya pinanood ko muna. Tapos ayun. Habang pinapanood ko siya, tumatatak talaga sa akin na puta katunog ni Stuki si 6th threat. Diba? So, ayun, katunog lang naman, no. Kasi kahit seryoso ka naggago yung mukha mo, nakakatawa. Kasi tignan nyo naman, pwestuhan na mukha nito parang wala sa tamang lugar. Mukha kang tomboy na skateboard lang ang kaya maipundar. Pero kahit ganon, kinapaglaanan ng oras ko kahit trippings lang. Isang buwan kang tumakbo sa isip ko. Ba't di ka man lang yata nabawasan ng timbang? Pero alam kong rarat-rat ka parang rifle kasi magdamag kang nagsulat. Kaya ang masasabi ko sa'yo, idol, mukha kang burat.
Props kay Stuki. Effective yung yung round 1 niya, no. Hindi yung ilang lines lang, yung buong round 1 niya effective. Tapos nagustuhan ko rin yung kung paano niya dinideliver yon. Sabi ko nga katunog siya ni Six Threat although hindi pa ganoon kaseryoso yung mga linya ni Stuki, pero props kasi handa siya sa battle na to. Unlike dun sa unang best ko siya napanood sa Motos na hindi siya ganoon kahanda. So malayo yung yun, sobrang layo ng difference. Then dito sa round 1 ng tournament na to, props kay Stuki doon. Nagustuhan ko yung delivery, yung performance, yung yun yung delivery, performance na, tas yung yung sulat niya effective din yun. So props doon. Siguro waiting ako sa sa mga haymakers, mga seryosong banat ni Stuki, no? So waiting tayo doon. Pakinggan natin siya sa 2 and 3, pero sa ngayon tingnan natin kung matatapatan ni DRD yung ganitong round 1 ni Stuki. So game. Yo, round 1 game. Game. Si Mark Stuki, nakahawig ni Bluebird Floyd. Pero kahit Kawag ni Bluebird Floyd. So, 'di ba sabi ko nga katunog siya ni Six Threat, tapos ngayon naman ang angulo naman ni DRD is kahawig, no? So, yeah, just see, baka may marami siyang angulo kay Stuki about Six Threat. So, game. kahit kamukha mo pa yung 6, di ka naging threat sa akin, boy. Alam kong kampiyon ka din, kagaya niya. Pero wak yung estilo mo't baduy. Kasi si Six Threat magaling mag-wordplay. Ikaw yung wordplay mo, pang-mongoloid. Kasi sabi niya sa laban niya, sige, pagbigyan tong matandang sumisipat ng pabor. Kung ikaw yung nangangatay, ako yung batang sumisibak ng mangkanor. Sumisibak ng mangkanor. Nung sinabi mo ba yun, anong naisip mo nun after? Matatawag pa rin ba na magaling kung yung mga words mo sa wordplay, di na nagmamater? Sumisibak ng mangkanor, kulit ng trip mo to lang hassle. Sa kakasibak mo kay Mang Kanor, hindi lang baba mo, pati puwet mo nagkamasil. Huwag mo kasi piliting humawak ng element kung di mo naman kayang maihandle. Gayahin mo ako ay easy carrying my bars na parang si Captain Barbell. Bakit kasi Mark Stuki? Dapat pangalan mo Mark! Stupid! Kasi tinanggap ko lang tong laban para sa tanay makapag-road trip habang nag-i-smoke weed at pumupood trip. Kukunin ko lang din yung pot money para sa long week. Tsaka feeling ko bagay sa akin mag-champion at magpa-full sleeve. Sarap mong tagtarin ng punch! Isa. Hanggang ikaw ay mapuruhan. At kapag ganap ng lantang gulay ay hiyaan ng pulutin sa kangkungan. Multi mo, pambanulang. Kung yan lang gagamitin mo ay kulang. Kung gusto mo ng hide and seek quest, playground ko ang gubat, wala kang pagtataguan. Hinasa ko ang sarili para sa ganitong tagpo. Alam kong isa lang buhay natin, pero pwede kang kunin yung sayo. At kung sakali yes. na may iisip mo na makakalaban ka sa akin, ito ang mensahe ko't pabaon. Na Stuki, tapos na bagong taon, mali ka ng sinasalubong. Yes! Tangay na, angas tong battle Okay, nagustuhan ko rin yung banner DRD doon. Sabi ko kanina, let's see kung paano tatapatan ni DRD yung round 1 ni Stuki na para sa akin well-rounded May bars, may jokes, 'di ba? So props sa round 1 ni Stuki kasi nagpakita siya ng iba't ibang styles doon. Patawa siya doon. May mga basta kung ano man yung napanood ko doon, para sa akin solid yun. Pero anong nangyari, natapatan yun ni DRD. And props kay DRD doon kasi nahabol niya Actually, yung umpisa pa lang ng round 1 niya, sabi ko, naging malakas yung yung bungad niya, tas nagtuloy-tuloy. Ayos yung tinanggap ko lang tong battle para sa tanay makapag road trip, food trip, kunin ko yung pot money, full sleeve, angas nun para sa akin. Tapos ayun, parehas silang naging malakas sa round 1. So I think hindi ko pa kayang pumili sa sa round na yun, kaya itatabla ko muna yun sa 9. So sabi ko nga, nag-aantay ako kay Stuki ng ng isang seryoso na bara,
mga punchlines, makers na na direkta kay DRD. So, ayun, may mga laro dun si DRD kay Stuki na dapat hindi daw Stuki yung pangalan, Stupid, tapos Bluebird, 'di ba? So, nagustuhan ko yung yung content, yung sulat ni DRD. Nagustuhan ko rin yung content tsaka pinakitang elements ni Stuki sa round 1. Kaya para sa akin, tabla ko muna sa 9 yon. Hindi pa ako makapag-decide. Pares silang magaling sa round 1. Kaya, yun. Round 2 pakinggan natin. Baka may mag-separate na sa dalawa. So, game. Kung yung tito ni Raf yan, papatay para sa Yossi at soft drinks, iba ang kanyang hapon. Okay, yung yun, linya yun ni Rafian sa Sunugan, sa Kumu, yung season 2. Kung tito ni Raf yan, papatay para sa Yossi at soft drinks, iba ang kanyang hobby. Magsi-CR na lang yan, may dala pa rin RC. Sobrang takaw ni DRD. Sa Boodle Fight, ayaw matabihan, nagpipiling na VIP. Pag dinala nyo to sa mga kainan, yan ay nakakalimang BRB. Pero speaking of BRB, kung bolero tong game, boss, magdamag kitang kukupalin. Kahit bilog pa yung shape mo, hindi kita bobulahin. Sa inuman, dumadating kahit di naayain. Request niya lagi na pulutan, sinangag na kanin. Kaya sa mga Anli Rice sa Baras, isa ka sa kinakatakutan. Pag humingi ka ng kanin, ang dalas kahit ketchup na lang yung ulam. Kahit ketchup na lang ulam. At sa laki mong yan, di nakakapagtakang 30 minuto ka maligo. Balat kalabaw, kaya malamang natutunaw yung sabon tsaka panghilod. Pero pag nagka-2x2 sa FRBL, kunin mong kampi si Vincent para sure ang win. Isang mukhang unggoy at maitim, puta akala mo si Draymond Green. Talagang putahe inyong mahahain. Pwede pang ulam rin, magiging kalalabasan ng pangalan ng tandem nyo, Pork and Vince. Okay. Pero ikaw yung kikenkuyin niya pag nangyari kung sakali. Ikaw yung ipapain para panalo ay madali. Ikaw yung aasarin para yung tawanan mas marami. Tutal sanay ka na rin naman na binababoy ka palagi. Ikaw mismo, aminado ka na ginawa mo na sa sarili mo yan. Wala ka mauuwi na bacon kasi kinain ko na. Tol, ano ba yan? Pampokpok yung diskarte para yung judge mabilog niyan. Inaalay yung sarili para lang maiskuran. Para maiskuran. Di ba sanay ka na mabuli? Kaya ganyan ka nakatigas. Ayoko sana ng real talk bars kaso yung katangahan mo likas. Di baling mawala ng puri basta may masaing na bigas. Ginagago yung sarili parang mga vlogger sa Pinas. No! Pero ironic, kasi sumali yan ng tournament sa Massive. Ang title, Tayaan ng Dangal. Talagang yung mukha mo ang kapal. Tangina meron ka bang dangal? Tignan mo nga itsura mo, mukha kang ubis na dagang kanal. Gago. Mukha kang ubis na dagang kanal. Oh, shit. Mukha kang ubis na dagang kanal. Mukha kang ubis na dagang kanal. Ano, balik na naman sa fat joke. Nananawa ka naman. Masakit sa'yo to kasi ang pangmamak bro ay hindi mo kaya na gawin. At kung predictable man yung angle na nagawa ko na dalhin, predictable din kasi Chong na hanggang ngayon mataba ka pa rin. Tang ina, nag-choke lang. Nag-choke lang guys, pero malakas 'yon, no? Consistent sana no? 1 and 2 ni Stuki consistent kung ano man yung pinakita ni Stuki sa round 1. Ganun din sa round 2. Mga jokes, 'di ba? Ganun pa rin. Kaso nga lang nag-choke, medyo matagal yung choke na yun at hindi natin pwedeng i-disregard yun lalo na tournament ngayon at tournament tong battle na to. So magbabawas tayo ng konti kay Stuki doon, no? Tsaka ang pangit ng choke niya nasa bandang dulo. Hindi niya mababawi kahit papaano, no? Kasi pagka-choke niya, parang nag-spit lang siya ng 4 lines tapos na. No, okay sana kung yung choke niya is nasa bandang unahan. Possible na matakpan pa yun sa mga mga susunod na punchlines eh. Kaso yung choke niya nasa dulo eh. Kaya sobrang nag-matter yun. So, yun, DRD pakinggan natin. Kailangan
maging consistent si DRD dito. So, game. Tandaan, pangalawang battle para kay DLD. Laban to. Round 2 game. Lagi niya sinasabi sa battle na magaling daw siya mag-multi. Marunong siya mag-bars. Natamod daw siya ni Looney para sa habol niya na fame. Eh kaya mo lang yun nasasabi dahil sa dalas nilang magpadala kaya dumalas na din yung pagkiklaim. Ngunit aking napansin, nasulat nito gumaan at patunay doon kanyang sunod-sunod na pagkatalo. Akala ko ba kampiyon ng kalawakan, bakit parang committed na masyado? Kaya tanggapin mo itong shot. Shot! Hanggang tama ay tuluyan ng gumuhit. Init ko'y ipaparamdam sa kakashot. Shot! Kahit ganap ka pang pa-cool kid. O shot! Cool kid. So itong kampyon ay madalas na kung bumatel. Ngayong ako nakaharap, sige tuloy lang sa pag-shot hanggang tuluyan na maglib itong may liver cancer. At kaya hanggang tuluyan na maglib itong may liver cancer. Ngunit baka sabihin na ako'y taga-bundok at naiwan na ng modernong panahon. Hindi! Baka mabangis na hayop na sa kugbatan na kulong. Ngayong pinasok mo ang gubat, ihanda mo ang iyong sarili dahil sa dami mong atraso. Kung pumunta ka dito sa gubat para pumatay ng hayop, pues ako yung hayop na pumapatay ng mga ngaso, ano gago? Dating boses ng Rizal, pero natanggal dahil sa pagpipiling na goat. Sa kakasubo sa'yo ng sulat, hindi na malunok, kaya dumalas na kung mag-choke. Di madalas sariling obra. Gumamit ba ng Grab o Lala Move? Di ka mananalo sa akin kahit magpatulong ka pa o ilabas ang iyong note. Mamamatay pa din tong mahilig kumain ng linya na parang nag-overshoot. Pag ako nag-overshoot, tong boses ng Rizal ay matatapos. Mahirap na nagpauto sa gobyerno, malabo ka sa aking makaraos. Tunggot daw kuno ay kakatayin at sa lieg maguguhitan. Malaging masasapitin mo sa akin kung gusto nyo ng papaitan. Tagtad ng saksak sa katawan kung gusto nyo ng pandiinan. Dugo di mapigilan, bangkay na tong iiwan, tsak abo na tong bano ngayong ako pinag-initan. Time. Putang ina, nahihirapan ako sa round 2. Okay, sa round 2 guys, pasensya na pero itatabla ko yon ulit, no? So ganito yung explanation ko. Round 2 ni DRD, hindi naging ganun kalakas yung round 2 niya, unlike sa round 1 niya, na para sa akin, tumapat talaga yung round 1 ni DRD sa round 1 ni Stuki. Kaya para sa akin, tabla yon. Pagdating sa round 2 ni DRD, so andun nagkaroon na ng dumi sa performance si Stuki. So I'm expecting na ma-maintain ni DRD yung round 1 performance niya papunta sa round 2. Kaso nga lang, hindi naging ganun ka-effective yung round 2 ni DRD at matamlay din, marami ring mga dead air. Hindi masyadong, para sa akin lang naman hindi masyadong tumatama din yung ibang references, ibang punchlines. So naging matamlay yung round 2 ni DRD compare sa round 1 na sobrang effective. Pagdating naman kay Stuki, ang ganda ng umpisa niya sa round 1. Ito, ano lang natin, 1 and 2. Ang ganda ng round 1 niya, iba't ibang elements, jokes, 'di ba? Yung DRD, Dave Denver daw na Raffian, taga Barras. So may mga laro din siya doon. Pagdating sa round 2, ganun pa rin kung paano niya pinerform yung round 1, ganun pa rin sa round 2. Actually, consistent na Kaso nga lang yung choke niya sa round sa bandang dulo ng round 2 niya is sobrang laking impact noon kasi bandang dulo tapos hindi parang 4 lines na lang matatapos na yung round niya. So malaking impact rin talaga yon. So ang ginawa ko na lang para balansehin yung round na yon is yung linis ng performance ni DRD versus sa ganung performance naman ni Stuki. Tsaka yung yung choke ni Stuki tsaka yung ineffectivity, no? Ineffective na round ni round ni DRD. So marami rin akong kinonsider dito. Ulitin ko lang yung ineffective round pero malinis na performance ni DRD kay Stuki na may choke pero naging effective naman siya. So, ganoon baliktad. Baliktad. May malinis, yung isa naman may choke,
effective yung isa, ineffective naman yung isa. So, ganun ko siya ginudge. So, round 1, binigyan ko ng tie yon sa 9 kasi parehas silang malakas, parehas silang effective, and I can't, parang hirap pagsalpukin ng ganong estilo. So, tinabla ko muna yon. Pagdating sa round 2 naman, okay na. Naging consistent na yung Stuki kaso may choke naman sa dulo at hindi niya na nabawi. Si DRD naman, malinis, kaso ineffective naman. So, ganun ko siya ginudge. Kaya, para sa akin, tinabla ko rin siya. Tinabla ko siya sa... Di ko alam kung anong ibibigay ko na score, pero possible 8, no? Itatabla ko siya sa 8 points. So, pare silang may 17 points. Diba? Pare silang may... Siguro kung mabilis lang yung choke ni Stuki, sabihin natin konting stumbles lang or stutter lang, pwede kong ibigay kay Stuki yung round 2. Pero matagal eh. Diba? Kung babalikan niya yung round 2 dun sa mismong nag-choke si Stuki, medyo matagal yon, 'di ba? Kaya especially sa ganitong tournament, kailangan natin maging stricto sa ganitong klaseng performance. So, tabla, ineffective versus effective, may choke versus malinis na performance. So, ganun siya nagbanggaan. Ganun siya nagmatter sa akin. So, siguro ito ko lang, bigyan ko lang kayo ng glimpse, no? Siguro kung si DRD meron na maintain ni DRD yung round 1 performance niya, possible sa kanya yon. O kaya si Stuki is na yung choke niya is nasa unahan, or sabihin natin sige nasa dulo pero stumble, stutter lang, kanya pa rin yan. So ganun lang yung glimpse para maintindihan niyo yung yung point of view ko. So tabla yan sa 8. So pareha silang may 17 points sa rounds 1 and 2 para sa akin. Round 3 maging deciding, sana mas makita natin yung difference. So game. Tayo ulit ba na para kay Stuki? Game? Kaboses mo si Prince Rhyme at Beast Mode na Dats. Kaso kapos ka pa sa freestyle at cringe magrebat. Hilaw sa teknikalan kaya dead on the spot. Kita na iiwanan parang sa panga na elbow ka, Brad. Pero speaking of Dats, nag-line bite ka kay Dats, meron akong patunay tanga. Yung Hawkeye scheme na ginamit niya, puta, inukay mo pa. Hinukay yung hinukay, pero di sapatos yung sinuot, kundi mismo yung damit, kaso gamit na kaya umalingaso yung napili mong i-flex. Bukod sa line bite, puro generic spit ang kanyang pinapakita. Paulit-ulit lang yung shit, akala mo may diarrhea. Tapos yung lines puro inedit, pero yung shot ganun pa rin. At sige, take pa ng generic, kaya ang tagal mong gumaling. Ayos! Pukpukan daw tong battle ko dito. Tang ina, generic kaya ang tagal mong gumaling. Lakas nun. Puro inedit, pero yung shot ganun pa rin. At sige, take pa ng generic, kaya ang tagal mong gumaling. Pukpukan daw tong battle ko dito kay Badang na level 3. Pwes basag pag nilaglag matapos bigyan ng LCD. Basag Woo! LCD. Di ba ganon yung Galing. stilo? Pinapaliwanag nyo pa, Chong, para magets ng nanonood. Parang nagbigay ka ng bugtong, tas ikaw na rin mismo yung Sumagot. sumasagot. At sa train of thought na trending, umaangkat ng sulat to. Subukan mo namang mag-treadmill para gumanda takbo ng utak mo. Sa pag-chain ng shot, gamit niya chainsaw kasi grabe yan mga ahoy. Kaya tinuruan ka ni Trudis at Baras yun ang how to train your baboy. Gago. Oo, tinuruan ng guro. Kaya nakakuha ng pasadong marka yan. Kaso ito'y fat shaming, body shot, kaya puro pasa yung katawan. Galing. Puro pasa yung katawan. Tinalo mo daw si Trudis? Para sa akin, di naman. Talo ka sana doon kung napatay niya lang agad yung alarm. Yung alarm. Tapos sinabi mong di mo siya kilala. Tangina, proud ka pa niyan. Tamang kapatid mo nga si Incognito, sa history walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam. Shit. Sa history walang kaalam-alam. Bukod pa doon, pinakulay ng Putang ina, nag-choke na naman si Stuki dito. Hoy, tuloy tayo. pinugay yung mga bara na dala mo. Sa Pililla nga yung venue, pero parang sa home court ka naglaro. Kaya anong baras? Baka bias ang repi ng gago na to. Parang nag-guilty ka sa kaso kasi pumabor yung bara sa'yo. Kaya rest in peace. Daming Hanggang sa punchline, next time, ako pa na-encounter mo sa lakaran. Walang bisa ang place mo dito sa reptile na enforcer sa daan. Pumunta ka ng gym para mag-body fit at mag-bouncer ka na lang. Kasi itong Badang na level 3 ay first rounder na naman.
Time. Hindi, okay lang, okay lang. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung yung choke ni Stucky sa round 2 is maikli lang, stumble, mga stutter lang possible, mabigay natin kay Stucky yung round 2, di ba? So, ang nangyari sa round 3, ganun lang din, no? Maliit na gasgas lang, hindi masyadong dapa, no? Gasgas lang sa performance. Pero, depende pa rin to, Depende pa rin to sa magiging performance ni DRD. Kung yung magiging performance ni DRD dito is katulad ng round 2, possible, bigay natin kay Stucky yun. Pero kung ibibigay ni DRD na performance is katulad sa round 1, pucha, round 1, sobrang solid ni DRD doon. Kaya, possible sa kanya yon. Pero ito, well-rounded pa rin na performance galing kay Stucky. Jokes, bars, laro, no? Yung mga wordplay. Pero, anong nangyari is may stutter sa bandang gitna. Bandang gitna. No, let's see kung paano. Mahirap magbitaw ng salita dito sa round 3 kung hindi pa naman natin napapakinggan yung round 3 ni DRD. Kaya pakinggan natin si DRD dito muna, no? Hindi natin muna i-close yung judgment natin kay Stucky. So game DRD. Time. Muling bala para kay DRD. Go! Sa kada laban niya, ubod ng hilig man-distract. Ginugulo kanyang kalaban para lang ma-interrupt. Sobrang hilig mo mang-dis. Balak mo ba paring magnunggalo? Pero kung gusto mo akong i-dis, ibibigay ko ang panalo. Pero kapalit mo na isasapakin ko yung mukha mo. Ano, G? Ano, G? G! Siya yung pambato ng binangonan. Ibig sabihin, class S. Pero kahit S ka pa ng binangonan, hatid mong staff ay lame din. Di na ako magkakatama dyan sa mga linya mong gasgas. Huli ko nagalawan yan para bang nabaybas. Kung sa inyo kampiyon ka, dito sa amin, kamukha mo si Babalu. Kung sa inyo, ikaw ang pinakadominante, dito sa amin, daig mo pa tagagapo. Alam naming Apex wannabe ka, pero wak wordplay at multi mo. Sa kakagaya mo kay Apex, naging kamukha mo na si Unico. Naging kamukha mo na si Unico. Vince, bakit naman? Sinali mo pa yung Trudis tsaka yung Matthew. Parehas ko nang tinalo yan, magkasunod pinatumba gamit ang 1-2. Pinakita pagka-wangbo, patay sa set kong malatsakno at nadamay lang tong S dito sa mic na mala Tyson. Ito ay tila karnibal. Sisiguraduhin kong di kayo aantukin. At ako yung Leon na ngayon magtatanghal. At ikaw yung binigay na treat kaya sigurado na sasakmalin. Nanamnamin bawat laman. Maging buto ay sisimutin. Kaya kahit mag-pray pa itong pray, di kita sasantuhin. Nice yun. Itong taga-syudad, pumunta Konti dito pa. sa bundok para kunin yung kampyonato. Ang kaso, hindi ako basta papayag. Magkaalaman na kung sino ba talaga sa atin ang desidido. Pinatay ka ng pulido, literal o lirisismo. This is my hometown, paalala ko lang. Humanda kang maapokalipto. Pinakitaan ng kahayupan sa paraan ng makatao. Pinatay itong dayuhan na parang nag-green inferno. Imperyo ko ang impyerno. Imperyo ko ang impyerno. Huwag mo nang piliting kuhain ang aking chair. Sa susunod, matuto kang lumugar kung ayaw mong malus kay Lucifer. Time. Okay. Good luck sa judges talaga. Pero, para sa akin, yung performance ng Stucky at DRD sa round 3, ito, performance. So, we're talking about performance, hindi sa pinaka content or writtens, no? Sa punchlines, hindi ganun. Sa akin, sa pinakita nilang performance, tabla yun. No, yung battle na to, supposedly tie, pero may isa lang na umangat sa akin, especially sa round 3, na naging deciding natin. Yung linya ni Stucky na, sige, take pa ng generic, kaya ang tagal mong gumaling. Putang ina. Actually, ayun yung nag-close sa battle after ng round 3 ni DRD. Kasi para sa akin, ang daming mga suntok si DRD sa round 3. Marami naman eh. Hindi ko naman di-disregard yung ibang mga lines ni DRD doon. Marami. Kaso yung iilan lang doon yung tumatama. Iilan lang doon yung sabi nating direct, no, kay Stucky, or yun,
Actually, tumatama. Hindi, ilan lang yung tumatama. Pero yung kay Stuki, yung generic, ang tagal mong gumaling, puta, solid yun. Kumbaga, hinanap ko sa round 3 ni DRD, yung ano, yung pwedeng tumapat sa linya ni Stuki na generic, ang tagal mong gumaling. Hinanap ko yun. Kaso, in the end of his round, wala akong narinig na pwedeng tumapat sa ganung linya ni Stuki. Kaya, para sa akin, may choke man si, ano doon, hindi naman siya totally choke stutter lang, stumbles lang. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo sa round 2, na if ever, yung choke ni Stuki is stumble or stutter lang, possible sa kanya yun eh. At ang nangyari na, at yung sinasabi ko is nangyari sa round 3 na stumble or stutter lang. Kaya, ayun, maganda yung round 3 ni DRD actually, sobrang dikit ng battle. Di ko alam kung ano yung boto dito, pero I suggest tuloy. Parang mag-ano ako dito, manghula ako na baka 3-2 yung score. Possible kay DRD, possible kay Stuki. Pero ang nagustuhan ko kasi sa battle na to is yung pinaka naging haymaker eh. No? Kung bibilangin natin yung pinaka haymaker ng both MCs, malinis man yung performance ni DRD sa 1 and 2. Sa 3 may mga stumble din siya doon. Nakulangan naman ako sa performance ni DRD sa in terms of haymakers or punchlines or angles references, parang gano'n. Kay Stuki naman, nagpakita siya ng well-rounded na estilo. Jokes, bars, wordplays, 'di ba? Tapos isang malupit na tumatak talaga para sa akin yung generic, tagal mong gumaling. Lakas nun. So I think I'll go with Stuki dito, no? Kung titignan natin siya overall, pwedeng tabla, pero sa preference ko, ayun, na-explain ko naman yung punto ko, yung preference ko. I'll go with Stuki dito. Ulitin ko lang, walang tumapat na linya si DRD doon sa linya ni Stuki na sige, take pa ng generic kaya ang tagal mong gumaling. Walang ganong kalakas si DRD para sa akin na kayang tumapat or kayang lagpasan yung lakas ng linya na yun. Kaya Stuki ako dito sa battle na to. Round 1 and 2, tabla yun para sa akin. Na-explain ko naman sa inyo. Then round 3, Stuki sa dikit na hatol lang. So, I don't know kung ilan yung judges dito, pero feeling ko 3-2 yun. Either way, Stuki. Yo! Insane Battles presents Resentment! Ang boto ng Urado, 5-0! Uy, 5-0? Palakpakan natin si Stuki! 5-0? What? Okay, pakinggan natin. Yo, shoutout sa grupo ko Watchlist, tsaka sa kasama ko, Juwong, sa girlfriend ko, tsaka shoutout sa pamilya ko. Yo, putang ina, disclaimer lang. Regardless sa kung sino man yung nanalo sa dalawang yun, deserve nilang umadvance sa quarters. Natapat lang talaga ng tournament, kaya kailangan may manalo. Yo! And Vince! Judges, ako nga pala si Rapian. Binoto ko si Stuki all 3 rounds. Pareho silang magaling, pero kung paano pinagtahi-tahi ni Stuki yung Okay. linya niya, yung sulat niya, mas nagustuhan ko yun. Although pareho silang, pwede ko sanang minusan dun sa pagsa-stumble sa starter nila parehas. Kaso parehas nila nagawa yun. Pero mas naganda lang ako dun sa kung paano tinahi ni Stuki yung mga linya niya. Kaya binoto ko si Stuki. Blazer, binoto ko si Stuki all 3 rounds. Para sa akin, pareho silang malakas. Magaling din si DRD, pero siguro para sa akin mas rekta lang yung angle ni Stuki sa pagbuo. Nakadesenyo talaga para sa kalaban. Okay. Medyo may mga part kasi na generic yung banat ni DRD. So siguro yung nag-edge doon patay yung humor ni Okay, isa rin yun. ni Stuki. May mga pot jokes, tapos may mga part na kahit gamit na yung Denver Nuggets, pero nagamit niya kasi ng maayos, tapos tumbok pa dun sa kalaban. Yung para sa akin, mas nakadesenyo yung mga linya ni Stuki para sa kalaban. Medyo may mga part kasi generic. Yan ako, Kram. Pinagbasihan ko na lang kung yung pinakamaraming tumama na suntok. Yun. Sa round 1, para sa akin, kay kay DRD.
Okay. Maganda yung performance niya, malinis, sabay maganda yung wordplay, tas ngayon yung kaka-wordplay, basta hindi nagmamatter. Sabay round 2, round 3 guys, 2 na yun kasi sobrang entertaining yung ginawa niya, sobrang solid. Kada tira niya, pasok lahat, alam mo yun. Tsaka yung round 2 niya na LCD, and then yung pork and beans. Yun. Tapos sa round 3, mas na-dominate ni Stuke yung ginawa niya doon kasi parang mas aggressive siya doon. Parang medyo nawala na yung angas niya doon ni DRD doon. Tsaka medyo may mga banat siya, mga generic. Yun lang. Yo, ang gagawin sa'yo pangako pala. Sa round 1, halos binigay ko, halos tayo lang eh. Pero siyempre sa round 2, doon ko naniniwala na kaya daigin ng comedy yung verse eh. Yung kay Stoke kasi may comedy na may verse eh. Medyo maganda siya pakinggan eh. Round 3, binigay ko rin kay Stoke yun. Talaga solid yan. Stoke eh. Second, third. Round 1 tabla. Stoke eh. Sa pinagpalang gabi para sa inyo lahat mga kapatid. Ang binoto ko si Spooky. Solid lahat ng bars. May mga tempo lang na nawawala pero talagang hindi kaya na BRB yung letrahan niya. So yun lang mga bossing. Od Señales. Meron pa? Ay, walang yun na pinakauli shoutout kay KPR, kay Sammy, kay Blizzard, kay Shogun. Okay, shoutout na lang to. So, ayun, no? Wala tayong naging kaparehas na naboto na 1 and 2 tie. Siguro naman, agree kayo dun sa naging... I don't know kung agree kayo, pero para sa akin, ayun yung kung ano man yung explanation ko sa round 2 as is yun, no? Then, dito. Yun, yung 1 and 2 tie para sa akin, pero sa round 3, ang dami talagang ano dun. Mga quotables dun, especially yung generic. Kaya ang tagal mong gumaling. Tapos, bang! Diba? Lakas nung round 3 ni Stuke para sa akin, yung pinakamalakas niya. Actually, yung round 2 malakas yun kasi nagkaroon ng konting dapa. Ito yung pinakadikit na battle para sa akin so far, no? Pangatlong review, pero ito yung pinakadikit na battle so far na review ko sa Insane Battles. Shit. So marami pa to. May 5 battles pa sa eliminations. Let's see. Pasikip ng pasikip to. Second round, semis, tas finals. Excited na ako. So tatakbo tong review natin hanggang February 15. Kung sakali mang walang mga dito. Walang I mean, lahat ng battle sa elims or sa tournament na to is andito. Kasi may mga, 'di ba, may mga iba na Ponger, 'di ba? So, let's see. Pero kung lahat to nandito, lahat to may video, tatakbo to hanggang February 15 at excited ako sa magiging outcome ng judgment natin dito. Kaya kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.